Ito na mga kabasketball, Coach Tim Cone at SBP binabatikos dahil hindi nila isinama si Angelo Kwame sa ating Gilas Pilipinas. At Gilas Pilipinas, kaya na nga ba talaga makipagsabayan kahit walang naturalized player? Pag-usapan natin yan, pero bago yan, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe bilang pagsuporta. Sa pinakabagong update ng Samahang Basketball ng Pilipinas ay ibinalita na nga nito na hindi makapaglalaro ang ating naturalized player na si Justin Brownlee para sa ating Gilas Pilipinas kontra sa Australian Boomers mamayang gabi dahil may hamstring strain at tendinopathy sa kanyang kanang binte. Etong si Justin Brownlee. At dahil nga dito mga kabasketball, 11 players na lang ang pwedeng gamitin ni Coach Tim Cone sa ating Gilas Pilipinas dahil walang reserba na isinama si Coach Tim Cone at ang Samahang Basketball ng Pilipinas dahil tinatanong ngayon sa comment section ng mga Pinoy basketball fans kung bakit hindi isinama etong si Ange Kwame. Actually ngayon naisip ko nga alam ko si Angelo Kwame laging available po yan, hindi naman siya injured, di ba? Kung importanteng laban to, ano nangyari? Bakit hindi isinama as reserve? Lalo na may mga ganyang pagkakataon talaga. 'Di ba? Sayang kasi napakalaki ng maitutulong ni Ange Kwame para sa ating Gilas Pilipinas. Especially sa size, 6'11 'yan. Napakalaki po ng maibibigay niyan para sa ating Gilas Pilipinas. At yun nga lang, siyempre, hindi natin alam kung ano yung nangyayari diyan sa SBP. 'Di ba? Sa ating Gilas Pilipinas, kung ano ba yung mga negosasyon o paano ba? Sobrang nagtitipid na ba? O masyado tayong naging relax, kampante. Pero magkagayon man, syempre susuportahan natin ang ating Gilas Pilipinas kontra sa Australian Boomers. At syempre kung may negatibo, meron din naman positibong epekto yan para sa ating Gilas Pilipinas. Kasi alam naman natin na nitong mga nakaraan, actually last game, hindi po nakapaglaro. Etong si Justin Baltasar, si Mike Phillips, napakakonti lang din po ng minuto niyan, maging si Junmar Fajardo. So ngayon mga kabasketball, mabibigyan sila ng pagkakataon magkaroon ng mas mahabang playing time. Ganun din yung mga top scorer natin. Mas maipakita yung kanilang galing, na sila Juan Gomez Deliano, Kevin Kiambao, Carl Tamayo, Dwight Ramos, at yung iba pa. Mas magkakaroon po sila ng mahabang minuto para maipakita nila kung talagang kaya na nating makipagsabayan sa international diyan nga sa Asia, kahit hindi sa Asia, kahit sa FIBA OQT pagdating ng araw, kahit wala na tayong naturalized player. Kasi bukod dyan sa magagaling na players na yan, meron pa po tayong mga kumbaga injured lang, na si QMB, tapos si Scotty injured lang din yan, si Kai Soto pwede nang maglaro yan sa mga darating na panahon pagka okay na, pag available na siya. Tapos meron pa po tayong mga nasa ibang bansa, nasa Penn State, etong si Andy Gimao. Katagalan po, makakasama na yan sa men's basketball team natin. Magiging malakas na talaga ang ating Gilas Pilipinas. Nandiyan pa si AJ Edu mga kabasketball, 'di ba? Kaya talagang para sa akin kung makukumpleto silang lahat, kaya nating sumabay kahit sa malalakas na bansa sa mundo ng basketball. Kayo mga kabasketball, ano masasabi nyo hanggang dyan? Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.